Sa joke kasi nag-umpisa yun. Sa joke, pag magaling kang mag-rhyme, alam mo yan, yung sounds like, yung gano'n. Hanggang sa pagsasalita, mayroon kang lagi nadudugtong. Or sa pagkanta, yung nag-rhyme. So, hindi ko alam paano siya gawin kung kanta ba o tula. Depende na Hindi, sa magawa ng... ang kanta ay parang tula Oo, na nilalagyan magkakaray. lang ng music. Ng melody. Parang feeling ko sobrang gifted ako paano mag-rhyme or magbigay ng ano. Yeah. Kaya nga talagang pag nabuo mo yan. Bilang na. Service, grabe. Ang bilis. Yeah, yun nga. Super bilis. In this moment. Galing. And Thank you. you. At dito pa na talaga nabawa sa bahay ni Hindi ko maabot. Paano pala? Ni Kuya. Okay. Hindi ko kaya. Sabi, parang nag-hazy na yung paningin ko. Kuya, pwede. Seryoso. Alam mo ba ako nagluluto kay kahapon? Kami lahat ng kwento ng buhay ko dito. Nag-iyakan namin kayo ni Karen. Tapos, nag-game na kami lahat-lahat. Alam mo, kininto ko lahat ng buhay na. Kasi si Karen kasi, alam niya naman yung pinagyan niya. Alam mo ba, kaya siya iyak kasi yung best friend ko, nagkumanta, nung ginawa namin, lahat ng tao yung kumanta nun, magkasama sila sa I Do. Hindi sa kaso. Nagkasama sila sa I Do. Hindi. Kasama Hindi sila sa I Do magkakilala. before nung reality show I Do ni Julian Santos Yeah. na ikakasal yung yung mananalo. Sila magkasama. So 2013 or 14 or 2012 or 11 mga ganon. Kailan ba 14 yata or 14 or 15. Mga 15 pala. Nagkita kami, na-introduce siya sa akin, si Brenda pala, PE ko dati, ganyan, friend ko, bunso ko, ganyan. So, alam ko, si Karen kilala ko. Tapos, nung napanood ko yung news na ganun siya, paglabas niya, pinost kasi siya nung ate ko na, I'm praying for this, thank you, Lord. I'm happy for you, sis, ganyan, I love you so much. Tapos, kinento ko sa kanya, kilala ko si Karen, ganyan. Talaga, ang bait nun, ganyan, kasi ano ko yun, talagang inampun ako nung dati. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapasok dito. Yung friend niyo, Yung Kara. yung common friend niyo na yun. Oo. Hindi, okay, next. Kara pangalan, so Next, bawal yung mga ganon. Yung sabihin kong napapasok na yan. Hindi siya dahilan kung bakit nakapasok sa showbiz ba? Sa Siya kasi showbiz. nakampun sa akin, Yeah. tapos pinasa na ako ganyan-ganyan. Oo. Tapos, tag nito, si Karen, sabi ko sa kanya, pinost ka ni Ate Karen na I'm praying for this, I love you. Umiiyak siya kasi ang bait ni Kara. Talaga, pinost niya ako. Bago ako pumasok dito, may pinost siya. Tapos, sinare niya yung, na ano nang siya, na wala nang, na ano, ganun. Tapos, iyak siya na iyak dito. Tapos, kininto ko rin sa kanya, na si Ate Kara din, nagpasok sa akin, dun sa tito niya, na Ang kung bait saan, pala nung Kara. na kung saan ako nahuli sa airport. Na kaya pareho kami ng story na ako, yung kaba na hinuli ka, dinampot ka, na hindi ko alam paano. Buti na lang, human trafficker kasi yung kaso ko. Pag yun, wala talagang bail yun or kung life sentence talaga yun. Oo. Pero 4 hours lang ako nakulong sa immigration. Kasi nga, di ba, nagpapadala kami oo nga pala, Sorry. ng mga dancers at banda. So, nag-iiyakan kami dito, ganyan-ganyan. Kuninto ko sa kanya. Yung Kara At kasi, least na kami nakakausap. So, si Kara, anong work niya? Like, his, si Kara ay kasabay kong nag-audition 2007 sa Pinoy Dream Academy because she's a musician, she's a good singer-writer. Ay, you did audition? Nag-audition ako kasi nga, Writer, ganyan. hindi, sa Pinoy Dream Academy kasi, kantahan yun. Sa loob, pag nagawa ka ng kanta, i-release Pero yun, meron ganun. kayong ano, Pero ako mga kasi, wala na akong pakialam anong platform yun. Basta sasali ako, baka may malika-discover sa akin. Ganon. okay. So kahit hindi ako singer, sumali ako doon. Alam mo ba, nagkumanta ako, sabi ko na audition, no? Ako na, next. They don't know that I come running. Next. Sabi ko, si Direk Loren, sabi pa Direk Loren, next. Sabi ko, wait lang kuya, hindi pa tapos. Next. Tapos kumanta next sa akin yung Kara. Tapos doon ko siya, tapos siya, pinakanta ng buong so, song. doon mo siya na-meet? Oo. Oh, wow. Doon ko siya na-meet. The whole day, may edition na ganito. Di ba, ang daling ko makakuha ng loob ng tao. So, nakuha ko yung loob niya. So, nagkukwentuhan kami hanggang sa na-out ako. Kinuha yung number ko. So, habang nagtatrabaho ko sa book publisher, gumagawa kami ng libro, dyaryo, ng kalendaryo. Tinawagan niya ako, ang trabaho mo, nahirapan ka ba? Kaya ang dami kong sugat dito kasi ginaganon namin yung mga libro na bago. So, may sugat dito, ang dami kong kalye dito. Gusto mo pumasok, pero janitor lang siya, pero at least magkakasama tayo. Kasi I'm a skin consultant dito sa Timog, sa spa. Kailangan ng floor manager. Sabi, floor manager talaga, pero janitor lang yun. Ganun. Ganon. So, pinasok niya ako, kinuha niya ako, isang bahay lang kami. Tapos, andun yung boyfriend niya, ganyan-ganyan. Tapos, As in, yung boyfriend hindi niya kayo is magkakilala. commercial model ng mga brand na makikita na sa TV. At supposed to be, dapat kasama siya dito or sa Pinoy Fair Factor before. Kaso ayaw niya nauungkat yung pamilya niya, buhay niya. Binali niya yung SIM card niya. Dalawa kasi sila nag-artista that time.
Kasi Tikara kasi sa music. Tapos hindi siya nakuha sa top 14 na papasok sa loob. Nandun lang siya sa top 24 na ipapasok pa lang sa loob. So naging best friend kami. So doon niya ako pinasok sa trabaho, ganun-ganun. Hanggang sa pinasa niya ako sa voice coach niya. Yung voice coach niya, nagtitrain ng mga artista, mga singer ng boy band. Naging PA ako ng boy band. Na-PA ako ni Alec Bovic. Hanggang sa nag-audition, sinasali niya ako, naging artista Si Cara. ako. And dahil Grabe. because of Cara. Grabe yung Cara. Oo. Siya yung guardian angel. At alam mo ba na Living angel. si Cara that time, ay, kaya ang ganda. Nag-audition siya sa Kumu at sinare ko pa, sobrang daming views. Sobrang, ano siya, isa sa, kung nanood ka ng Pilipinas Got Talent season 4 yata, or season 3, season 2, yung Rouge Band, yung apat na babaeng nagigit banda, siya yung isang sa singer, bassist, Mendez. Cara Mendez. Basta yung Pilipinas Got Talent na Rouge Band sila, puro babae. Siya yung bassist doon. Tapos yun, nag-audition siya dito sa Kumu. Alam mo ba ang life story niya? Hindi ko na, i-edit naman to ni Kuya. Anak siya ng isang baliw. Kasi yung mami niya, super ganda, artista before. So nalulong sa ganun, na ano nang ganyan. Ngayon, na baliw-baliw na, ganyan-ganyan, nabuntis. Hindi alam sino ang tatay. Ngayon, alam mo ba, pinanganak siya sa poste, sa kanto lang sa poste. Buti nakita siya na nanganak na at bit-bit yung bata. Nanganak na siya dun sa poste. Buti bit-bit ng bata. Pero Ang turing sa kanya manika, pero baliw yung nanay niya. Buti umuwi ng bahay. Oh my God. Sabi ng ano. Tapos, nitong ano na, 30 plus na siya nung nalaman niya na yung tatay pala niya is yung tito niya. Yung bayaw pala ang nakabuntis. So lahat ng tinuturing niyang pinsan, kasi nagtataka sila, lahat ng tinuturing niyang pinsan na magkakapatid, iisa lang sila na mukha, tapos Yun pala magkamukha. yung Di ba magkapatid yung nanay nila, kaya sila magpinsan, so yung tatay lang nung tina-DNA nila, magkakapatid silang lahat. Yun pala, 30 years old na siya nung nalaman niya magkakapatid pa sila at yung tinuturing niyang tito, tatay niya pala. Grabe. Tapos namatay naman na yung ano niya. So, ang ganda ng buhay niya, tapos kung saan yung struggle niya, ganun-ganun. So, yun. Tapos siya yung talagang mampun sa akin. Alam mo ba dati, di ba, kaya ako niya, nung nagja-janitor ako, pag kumakain kami, ang baon ko lang lagi is rice lang lagi. Sinasama niya ako lagi sa KFC. Pag kumakain kami, lagi kami may extra plate, tas gravy. Gravy ang lagi kong ulam. So, doon nag-start na kinabukasan, sunod na mga, siguro 1 week na lagi akong gravy, ganyan-ganyan, tapos binibigyan na lang nila ako ng ulam, pag ganyan-ganyan. Sunod na mga araw, nakakadena na yung thermos sa gravy. Dahil yun sa akin siguro nag-start. Kaya lahat na minsan, di ba, yung mga, lahat ng parang feeling ko dahil sa akin, kasi doon talaga ako nag-start. So parang, tas lahat, kasi pumunta ako ng Manila, hindi pa ako nakakain ng Jollibee, hindi pa ako nakakain ng Oh my God. Hindi pa ako nakakain ng mga shakies, mga ganun-ganun. Si Ate Cara, lahat ng gusto mo, lahat ng first time mo, anong gusto mong kada sweldo niya, kasi nag-call center din siya, lahat ng sahod ko, kung saan mo gusto mong kumain, pinakain niya ako ng mga anong tawag, ng mga lasagna, mga shakies, ganun-ganun. Oh my God. Kasi dati, yung pinsan ko, every Sunday, nakakaluwag-luwag kasi sila every Sunday, pumupunta silang syudad. Pag umuwi, may bitbit silang Jollibee. Tapos nandun lang ako sa bintana lagi. Oh my God. Yung pinsan ko, nangihingi kami, sabi ng pinsan ko, bibigyan ako ng ketchup lang. Kaya ketchup lang lagi ko natitikman sa Jollibee. Kaya sabi ko, one day, darating yung araw, magiging only Jollibee ako, only KFC, kakain ako ng lahat, pakainin ko. Kaya pagdating ko ng Manila, tinikman ko lahat ng gusto ko. But dahil kay Ate Cara, kasi wala akong pera dati. Ang bait ni So, sabi Cara. ko ngayon, Very godmother mo. Kaya ngayon, parang, kaya ko na kumain sa lahat ng maling restaurant kasi, oh my God! Then, Second day pa to. Kuya, pakainin yung Kuya, pakainin mo kami. Mag-breakfast iyak, please. parang ang hirap ng ganun. Yung parang, sabi ko talaga, Tapos bilang na bilang where to eat na yung oo, yung ganun. Kaya ang tawag ko sa grupo ko, social climber kami, kasi lahat ng hindi namin kayang, lahat ng hindi bagay sa amin na kumain ng ganito, kumain sila, kaya namin gawin. Kasi social climber kami. Mag-Starbucks tayo, kahit di naman mga bagay sa atin. Yung gano'n, napaka-social climbers kami. So, ano, Hindi naman yung doon. yung gano'n. Kaya Pero parang dahil gusto mo kasi Yeah. maranasan. Naranasan. Kumbaga, screen